Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Naglabas naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng 2025 midterm elections. Nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga taga-suporta at tinanggap ang resulta ng halalan, bagaman hindi ito niya ang kanyang inaasahan. 3 lamang mula sa PDP laban slate ang pasok sa Magic 12, kabilang na si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Representative Rodante Marcoleta. Nakasama din sa top 12 sina Senator Amy Marcos at Camille Villar na kapwa inendorso ng pangalawang Pangulo. Hinimok din ni VP Sara ang publiko na maging bahagi ng isang malakas at may prinsipyong oposisyon. Nakakatawa yan. Unang-una tungkol dyan sa pag-project ng Duterte camp as now the supposedly the opposition. Natatawa lang kami dyan, no? How can they be considered as the true, genuine opposition? Pag sinasabing opposition ka, ikaw yung tunay na alternative to the status quo. Dapat meron kang pinapakitang track record na maganda. Dapat meron ka talagang pinakita ng sasambayanan, na meron kang sariling vision, na meron kang tunay na vision at agenda para sa bayan yung magaganda. Anong track record ang papakita o pinakita sa atin ng Duterte-led administration? Na nasaan yung good governance nila? Wala silang record of good governance. Good governance ba ang magpapatay ng libu-libong tao? Good governance ba ang family scandal? Good governance ba ang limpak-limpak ng mga confidential funds? Wala silang pinakita na badges of good governance. So anong sinasabi nilang opposition sila? Kaya lang naman nagiging opposition sila ngayon. Dahil nga nakita nila na inidyatsapwera na sila ng Marcos camp. So it's all about self-preservation na naman. Hindi base sa prinsipyo. Hindi katulad namin sa opposition. Kami ang tunay na opposition. If you were asking us, where is the real or legitimate opposition? The short answer to that, my immediate answer to that is that we're here. LP is here. It is the true and genuine opposition. Now, because we still think, we still feel, we still act, and we certainly still desire to remain as a true opposition. Kaya lang may mga challenges kami ngayon. We are struggling as the opposition, but we remain to be the real legitimate opposition. Kasi nakikita natin, Christian, na iba na yung we're playing, LP as an opposition is playing now in a different political arena. Dahil nga, we have to admit that the LP and the other allied opposition groups are struggling or we are projecting ourselves, we are struggling in our projection as an opposition in the middle of this Duterte-Marcos fight. Now, when nagiging apparent ngayon na sila ang magiging major wearing camps in the 2025 midterm elections. Now kami as LP, we are the opposition, but hindi kami pwedeng pumili dyan sa dalawa. That's why we want to be or remain to be as an independent opposition, and we'd rather that we engage with them issues-based. Kasi hindi pwede namin sabihin na mas kami sa BBM o mas kami sa Duterte. Mas pinipili namin kung sila ngayon ang naglalaban-laban ay pwede ba kaming pumili? Ayaw natin pumili sa kanila, ayaw namin sa kanila. Now, but we remain to be the opposition. Ang ano lang natin ngayon, Christian, is that we also have to admit that medyo hindi naman marami yung issues na hindi naman marami yung mga areas o mga issues na meron kaming major struggle or major issues with the current administration. Kasi nga, except of course certain issues like charter change, yun hindi kami agree dyan yung pag-aano nila ng charter change. Now in other issues like especially the WBS China issue, we are on the same page. Now sa usapin for example ng human rights, yes, there are still problems in the human rights. Nandiyan pa rin yung mga killings, nandiyan pa rin yung mga abductions, nandiyan of course the red tagging. Pero kung ikumpara naman natin doon sa mga naging sa human rights record ng Duterte administration, hindi naman ganun kalala yung administration ng BBM. So diyan kami we are trying to play around the complexion, the political complexion na sila ang nakikitang na lumalaban sa isa't isa. But we remain to be the opposition. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo
na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls, taga-alyansa. Yung iba po, mga kampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin at kung ito po ay makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag ka po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote, at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi nating pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili ng mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12. Overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala, at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez. Hi, ma'am. Yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Mga naglulutangan po ng mga like for example si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano po masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. We have a follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. I'm still on the results of the elections. Nabanggit niyo kanina that the President welcomes the presence of a legitimate opposition pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition and how do we categorize the others na para at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Una-una pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But isn't that a thin line? Itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mga balita o ano-ano mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, susumbis
Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog